Hindi ko po gets kung bakit ang daming DDS ang nag-iyakan sa sinabing ito ni PBBM, mga kababayan. Panoorin po natin at pakinggan po natin yung sinabi niya at mamaya bibigyan ko po ng reaksyon. Ito po. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Ano, kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, Mr. President, selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. So ang tanong, bakit nag-iyakan kayo mga DDS sa sinabi niya ni PBBM? Totoo naman yung sinabi niya na nung panahon ni Duterte, ako na pa magpapangalan kasi hindi po pinangalanan ni PBBM dito eh. Panahon ni Duterte, walang naipakulong, walang naimbestigahan or walang matinong investigasyon mga kababayan laban sa flood control corruption na iyan at matinding corruption sa DPWH. Wala po akong maalala na naipakulong, inimbestigahan ng matino at mga yaman na na-freeze nung panahon ni Duterte. Kahit po mismo si Duterte, inamin niya sa publiko yung laging nagpe-press con sila sa gabi. Naalala niyo yun? Na sinabi niya may flood control corruption sa DPWH. Ang tanong, anong ginawa niya para maging accountable ang mga magnanakaw doon? Pinanagot ba niya? Pinaimbestigahan ba niya ng matino? Pinaris ba niya ang mga yaman? Wala po akong matandaan mga kababayan. So anong iniiyak nyo mga DDS sa sinabing iyan ni PBBM? Totoo naman yung sinabi niya. Hindi niya nga binanggit dyan yung pangalan ni Duterte eh. Totoo naman. Ang natatandaan ko pa nga dyan, sa panahon ni Duterte, nakalaya si Jinggoy Estrada at si Bong Revilla na pinakulong ni President Pinoy kasi sangkot sila sa nakawan, sa PDAP. Tapos ngayon, sangkot na naman, balik kulungan na naman. Sa flood control corruption naman. Meron ba kayong naalala ni isa na malaking tao or kilalang pangalang politiko na ipinakulong ni Duterte? Yung totoo ha, hindi yung inosente. Kasi kung sasabihin yung si De Lima, inosente si De Lima eh. Gawa-gawa yung kanyang mga kaso eh. Napatunayan sa korte yan. Wala, kalaban lang siguro ni Duterte sa politika ang pinakulong niya. Pero yung mga totoong magnanakaw, hayahay sa panahon ni Duterte. Nagkamal ng bilyones or daan-daang milyong halaga ng piso ng pera ng taong bayan. Ito po yung patunay, no? Na nung panahon ni Duterte, wala ka pong napala. Bilang Pilipino, wala akong napala sa kanya pagdating sa paglaban sa korupsyon. Panoorin niyo po ito. Dito po ipinaliwanag na meron pong nabulgar na nakawan sa DPWH pero walang napanagot ang administrasyon ni Duterte or si Duterte. Panoorin niyo po. So sinasabi ng mga DDS na dapat manalo daw si Sara Duterte sa 2028 dahil ito lang daw yung makakapagpakulong sa mga magnanakaw. Kasi kapareho daw siya ng tatay niya na kamay na bakal. So let's do some reality check. Tingnan natin ng panahon ni Duterte. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Meron bang naipakulong si Duterte na malaking pangalan na politiko or malaking politiko na involved sa pagnanakaw? Ang natatandaan ko kasi ay may mga nakalaya nung panahon ni Duterte na mga senador na pinakulong nung panahon ni President Pinoy Aquino na involved sa PDAF. At yung mga nakalayang senador nung time ni Duterte ay sila ding involved ngayon sa DPWH kickback. So tignan natin itong balitang ito. Ayon kay Greco Bellica,
meron silang natuklasan na DPWH corruption at ayon sa kanya, 50% ng pondo ng DPWH ay napupunta sa corruption. So, ibig sabihin, panahon pa ni Duterte, natuklasan na nila yung kickback scheme or yung korupsyon sa DPWH at napakalaking pondo, 50%. So kung halimbawang may 1 trillion or mahigit pa siguro sa 1 trillion for the 6 years ng panunungkulan ni Duterte, ang naging pondo ng DPWH, kalahati doon napunta sa korupsyon or pagnanakaw. Panahon pa ni Duterte, natuklasan nila Greco Belgica na merong mga congressman at mga politiko na involved sa kickback or corruption sa DPWH. Kaya nga sila din sinasabi nila na may mga substandard, incomplete, or mga ghost project. Natuklasan na nila yan nung panahon ni Duterte. So, ang tanong po natin, total naman, meron na silang mga natuklasan at meron silang mga iniimbestigahan. Meron silang mga listahan, na iniimbestigahan ng mga congressman na involved dito sa pagkamal ng mga kickback from DPWH. Ang tanong natin sa kanila, may pinakulong ba si Duterte? Meron ba siyang pinanagot? Kasi again, ang naaalala natin ay may mga nakalaya na pinakulong ni President Pinoy. Tapos yung mga nakalayang yon involved na naman sa DPWH kickback. Hindi po ba mga kababayan? So, paano sinasabi ng mga DDS na kapag si Sara Duterte ang nanalo ay kamay na bakal, 3 to 6 months na naman ba ito? Or ilalaglag na naman ba sa helicopter? Hindi po ito madadala sa payabangan. Pagpo-project na astig, matapang, kayang-kaya, hindi po ito madadala sa ganun. Kailangan may resulta at may sistema para ma-prevent ang pagnanakaw. Hindi po ito madadala sa, ito, kamay na bakal ito, 3 to 6 months ito, ilalaglag nito sa helicopter ang mga magnanakaw. Hindi po madadala yan sa ganyan. Tingnan nyo po, pinroject ng mga DDS si Duterte bilang kamay na bakal. Uubusin ng korupsyon sa loob ng 3 to 6 months. Pero kung titignan mo yung Corruption Perception Index, lumagapak ang ranking ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin, lumala ang korupsyon. Ikumpara mo yun sa time ni Pinoy Aquino. Mas maganda ang ranking ng Pilipinas sa CPI nung time ni President Pinoy. Ibig sabihin, mas effective ang reforma at mas nalalabanan ng korupsyon kung ikukumpara sa time ni Duterte. So again, hindi ito payabangan and projection lamang. Kailangan may plataforma ka, may sistema kang i-implement para ma-prevent ang korupsyon, para magkaroon ng resulta na may maipakukulong. Baka mamaya niyan, pag si Sara Duterte nanalo, malamang, kung sinasabi nila na gagayahin niya yung tatay niya, kami na bakal, di wala rin may ipakukulong dyan. Tapos may makakalaya na naman. Dahil, kaalyado? Dahil kasama? Kaibigan? Tapos yung mga kalaban sa politika, ipakukulong gamit ang fabricated cases, kagaya ng ginawa kay De Lima. Napatunayan natin, inosente si De Lima. Pinatunayan niya ni De Lima, hinarap niya yung mga kaso. So, mag-isip-isip kayo. Hindi puro salita lang ito. Lalo pat si Sara Duterte ay may mga kinakaharap na mga corruption issues. Nasa punto na pinagsasauli na siya ng COA ng 73 million pesos. Na umabot na yan sa commission proper yata yon. And iba pa yung may mga notice of disallowances, So, ang total yata ay umabot na ng mahigit 400 million pesos. And pinag-uusapan lang natin yung time na naging VP siya at DepEd Secretary, ha. Ano pa yung hindi natin alam na nangyari nung panahong mayor pa siya ng Davao City? So, kung suma total ay umabot yata ng lampas na 1 billion sa buong termino niya sa pagka-mayor sa Davao City. So, hindi kami naniniwala na kayang ipakulong ni Sara Duterte ang mga magnanakaw. Hindi nga nakaya ng tatay niya. Again, imagine, natuklasan na yan ng panahon ni Duterte, yung mga DPWH sa corruption na yan. Mga flood control, kickback na yan. Pero wala silang naipasok sa kulungan.
DPWH pa lang pinag-uusapan natin ha, pero pa yung DOH na may Pharmaly, DepEd na may overpriced laptops, yung Customs na may Tara Systems, at yung Immigration na may Pastillas scheme. Tapos yung... Ay, nako, ewan ko na, lang yung mga naaalala ko ha. Marami pang naganap na korupsyon noong time ni Duterte na hindi naman niya na, wala po akong matandaang napanagot siya na malaking politiko o tao. So, kayo na lamang po ang humusga mga kababayan kung kakayanin niya ni Sara Duterte. Lalo't siya pa mismong si Sara Duterte ay may kinakaharap na mga corruption issues na hanggang ngayon hindi pa rin tayo nabibigyan ng kaliwanagan or closure. Salamat po. So yun mga kababayan, kayo na po ang humusga. Malinaw po, panahon ni President Pinoy Aquino, may mga ipinakulong. Si Gloria Arroyo nga nag-neck brace dahil naka-hospital arrest. Tapos yung mga senador, si Joel Villanueva, muntik nang makulong yan. Dinismiss lang yung kaso ni Martires sa ombudsman nung panahon ni Duterte. Nakalaya din yung dalawang senador, si Jinggoy at si Bong Revilla, panahon ni Duterte. Walang nangyari sa pagkatuklas nila ng flood control corruption. Kaya lumala ang korupsyon. Yung mga magnanakaw, nagnakaw ulit, ayan, balik kulungan na naman. At ngayon, balik kulungan sila, pinakukulong isa-isa, iniimbestigahan at may mga kayamanang piniprease. Bakit pa rin nag-iiyakan kayo mga DDS? Bakit hindi nyo pa rin matanggap? O siguro hindi nyo lang matanggap talaga ang katotohanan na palpak, sablay, at walang napala ang mga Pilipino kay Duterte pagdating sa paglaban sa korupsyon. Dahil ngayon napapatunayan na yung sinasabihan niyang weak si PBBM ay siya palang may kakayahang magpakulong ng mga magnanakaw na nakalaya sa panahon ni Duterte. Alam naman natin yung pare-pareho. Sinasabihan niyo ng weak, pero siya naman pala itong nakakapagpakulong ng mga sangkot dyan sa flood control corruption. Oh, naalala niyo ba itong sinabi ni Duterte, mga DDS? Si Duterte mismo nagsabi ng 2019, maghanap daw ng another Marcos para labanan ng korupsyon. O, natupad naman yung gusto ni Duterte. At kayo din naman ang bumoto noong 2022 mga DDS. So, anong iniiyak nyo? May nakukulong naman. Siguro naiinggit kayo or nasasaktan kayo dahil napatunayan na mas magaling si President Marcos kesa sa poon yung si Duterte. Na lumala ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Evident naman yan mga kababayan. Hindi na natin kailangang pagtalunan yan. Kitang-kita po natin ang mga pangyayari. Kayo na po ang humusga. Ibinigay ko na po sa inyong impormasyon. Salamat po sa panonood.